Bawat isa, magandang Happy Lord's Day. Sa oras po ito, basahin natin ang salita ng Diyos. Sabi, awit 47, magdiwang lahat ng nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan, ay dakilang hari, dapat na igalang. Siya ay nagahari sa sangkatauhan. 6. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Ang hari, siya ay papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awitan, purihin ng mga nilikha. Magahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Amen. Sa oras nito, sa ating pagtulog, papurihan natin Diyos, masalamatan natin siya sa lahat ng ginawa niya sa ating buhay. Siya lamang ating Panginoon, siya lamang ating Diyos na nagsisilbihan, siya lamang ating hari na patuloy natin sinusunod. Magkagulo man ang mundo, magkagulo man ang ating bansa, patuloy tayong may isang bigat na malalapitan, patuloy tayong may kasama na gagawin sa ating mga buhay. Sa ating paglapit sa kanya, patuloy natin nagsika bakit na natin pinupuri ang ating Diyos, bakit natin siya pinapasalamatan.
ko kay tamis. Sabi mo ba yun? Sa buhay ko ikaw ang bukas. Ang suliranin sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko ikaw ang nais mo, pag-ibig mo, pag-ibig mo.
Sa pasensya mo
Ay, tapos tayo po talaga. Tapos sabihin niyo lang kung pangalan nyo. Lakas po. Seltelino? Ano? Anong palayaw mo, kuya? Yun yung palayaw mo? Seprel. Si brother po. Zero. So, taga-saan po kayo? Taga-Aklan? So, dito lang din po kayo naman. Welcome po. Wala na po ako magawa. Sige, muna kayo. Sila po, ito po yung pangalan ng simbahan namin. Kung hindi nyo nakikita, sa kalwa, Living God Church. So, lagi po sila sabi, sana hindi po yung una ng punta nyo, hindi nyo ito huli. Yan, sana makasama namin kayo sa gawain ng ating Panginoon sa lugar na ito. Yan, welcome po ang lahat. Yan, welcome mga bata. Yan, sa oras po ito, yan, huwag na tayong magpatagal. Sino pong nais na magbigay pa po yan sa ating Diyos sa pamamagitan ng kanilang testimony. Yan, mga nangyari sa ating buhay nakaraang linggo. Yan, meron po ba? Siyempre yan, nakataghabak na magano na naman lahat kasi wala namang hanggang pilihan. Sino po nga isa, yan, magpasalamat sa ating Diyos at mga. God is good. Yes, sige ulit tayo, God is good. Kaya pasalamatan ko ang Diyos na sa buhay ko. Last week, no, yung anak ko talaga, grabe yung lagnat. Kung magdidikit yung talagang mga kita namin, mapapasok pa talaga. So, uso ngayon yung trangkaso. Sa biyaya ng Diyos ng mga kapatid, kalagnat siya ng alas 6 ng hapon. Yung init niya, hindi talaga normal na init. Tapos, sa sobrang sabi ko, yung pinainom ko ng Biogesic, akala ko mawawala. Lalong uminit pagdating ng alas 10. Alas 12, ayan na, may rashes na siya. Ang daming rashes na talagang tumubo sa katawan niya. So yung init niya, lalong umiinit pa rin mga kapatid. No? So, kung ginawa ko, hindi ako natulog, irasa ko talaga yung rashes niya. Alas 12, ako ng mga student sa freezer, pinangpulas ko sa kanya, walang himpuan talaga. Kasi sabi ng anak ko pa, init na ako, punasan mo ako ng malamig. Kami spirit sabi. So yung lahat ng mga ice tubig sa freezer, talaga walang himpuan. Mula alauna hanggang alas 5, walang himpuan, punas. So yun po mga kapatid na prayer, panalangin. Saktong-sakto, alas 5 na wala yung rashes. Talagang kada minuto talaga, inaano ko talaga, minumonitor ko talaga. Alas 5 na wala yung rashes, alas 6 na wala lahat yung maginag niya. So yun po, magpapasalamat ako sa Diyos mga kapatid, no? Kasi yung pag-iingat niya, yung complete healing talagang nagmumula sa Kanya. No? Kahit sabihin na natin, kaya nga lagi natin sinasabi, no? Kailangan natin ng doktor, kailangan natin ng gamot, pero yung complete healing nasa Diyos pa rin ang nagbibigay mga kapatid. So, maraming salamat sa Diyos, no? At hindi ko na siya napacheck up kinabukasan. So, yun ang pinapasalamatan sa Diyos, yung complete healing, yung paggabay, pag-aaruga sa mga naglilingkod sa Kanya. At higit sa lahat po mga kapatid, ang Diyos po ang sa lahat po ng papurit pa, salamat sa Diyos lang po ang lahat. Maraming salamat sa Diyos. Amen. Ano ba po ba? Meron pa po ba? Kumakain nyo lang. Ano na lang, announcement na lang. Meron pong pagkain sa likod, pwede kumuha para pampagising. Kung wala mo papatuto, ako na lang po. Papasalamat ako sa buhay ng lahat, ng buhay natin Diyos. Kasi dumaan po isang taon, diba? Wala na yung nanay ko. So, gano'n naman, hindi naman nababawasan yung lungkot eh. Medyo nakakalimutan mo lang siya, may oras na nakakalimutan mo, tapos hindi ka masasaktan. Kasi, tatanggapin na natin sa buhay. Pero, yun yung pagsama ng Panginoon sa mga buhay natin. Kasi lalaking adjustments yun, pag nawalan ka ng mahal sa buhay, tapos
Diba? Siyempre tamad naman akong anak, hindi naman ako kumikilo sa bahay. Lahat nung nawala yung nanay ko, ang hirap kumilos, yung tatay ko walang alam sa bahay. Lahat ng mga pagpapaayos namin, ako na lang din, pati paglilinis, ako na lang din kasi matanda yung tatay ko. Gano'n yung adjustment, pero ganun kasi talaga yung buhay. So, parang sabi pa ng tita ko noon, paano kayo nag-celebrate? Paano ba sineselebrate yung paano pa tumatay? Diba parang ang hirap nga i-celebrate? Kasi ayaw pa naman i-celebrate na namatay ng nanay mo. Pag celebrate kasi nagsasaya ka, diba? So, kailangan, parang naalala niyo lang, pumunta lang kami sa punto ng nanay ko, tapos, basta, ganun lang, saglit lang, tapos kumain lang sa labas. Ganun lang, yung buhay ng Cristiano, ganun lang naman din. So, pasalamat kami sa pagpapala ng Diyos sa mga buhay ng pamilya namin. Tapos, yung sa nangyari ko sa tatay ko kasi nadulas daw siya, wala ako noon sa bahay kasi laging hapon na ako dumarating. Papasok ako gabi, tapos hapon na ako uwi. Nakita ko, parang pag-uwi ko, baka may dugo dun sa may sink namin. Tapos nung nagpanggabi nga ako kasama ko, so pag-isip ko, bago ko maligo, papasok, nakita ko yung damit niya, puro dugo. Yung mga parang polo, tapos puro dugo. Ano na siya, natulog na siya. Tapos sabi ko, ano nangyari sa inyo? Natumba daw siya doon. Tapos may ano siya dito, may sugat siya. Tapos nandito, may isa. Dalawa. Tapos, baga pumunta pa siya dun sa event niya na duguan. Pumunta ka pa dun. Nakita lang daw siya nung parang mga nag-guard. Tapos dinala siya sa may clinic, sa may SM Ayala Malls. So dun daw siya dun nilagyan ng parang hindi bed. Parang lang. Makapal. Parang mga transport, Yung daming dugo kasi, so, syempre ate ko po nurse, parang na yung buksan mo, ayun ko nga, sabi ko gano'n, ayun ko pa naman makita naman ganyan, parang, syempre pagod na ako yun sa nanay ko, yung puro dugo yung nakita ko sa nanay ko, gano'n, tapos sabi niya, maghanap ka ng bukas, sabi ko, sige na, i-ER ko na lang, gusto nasa ER naman na kami, yung binuklat, gas-gas lang talaga, kala ko yung malaki, gas lang, tapos parang dahil lumapat na napilayan yung kaliwang paa, pero nakalakal lang yun. May kong hirap ng gano'n. Parang pinalba ko lang muna yung sarili ko kasi yung ate ko pag hindi yan binukas na yun, ang dami sinasabi. May ko kami yung hapon kami pumunta. Wala pa akong tulog, high blood na naman ako niya, gano'n. Tapos, pagdating ko doon, dasal-dasal lang. Parang inaano ko ng tatay ko. Sabi ko, ano naman, kasi naman, huwag naman kayong wala sa sarili lagi. Tapos parang sabi pa ng kapitbahay namin, na dalapak na din daw sa dun sa may parang garden namin. Kaya nagtanggal tuloy ako ng lumot sa lapag-galinga. So, yun din po, parang, diba, yung ano ba yung brother niya, yung Sunday school niya. Sagat sa galing mo habang bata ka pa, ano ka pa magbasa, ano ka pa kumanta, ano ka pa maglakad. Yung buhay natin, gamitin natin sa Panginoon. Yung mga may markers na ako 35, 40, masakit na yung likod mo. So, ina-anticipate ko na yun sa buhay ko. Kaya parang pag napaglan ako sa buhay ko, ito na yung gusto kong gawin bago to. So, syempre, maniwala man tayo sa ganun, hindi, yung pananampalataya natin, dapat nasa Panginoon. Yan, meron po ba na last na lang? Hindi mo namin oras pa. Meron po ba? Ay, wala na. So, yan, bago tayo managamit ko sa announcements po. Nagisingit ko kasi makalimutan ko yan. Yung alkansya po dyan sa unahan, po siya para manghingi o Sa po yan, parang yung sa mga event po, sa pasto ganyan, kahit barya-barya lang, tapos pangkalalakihan, pangkababaihan, pwede yung magulo kahit piso para ma-inform. Tapos, yun din yung gagamitin natin sa handa, sa pasto.
Yan, sa Christmas service. Yan. Tapos ano po, pwede kayong kumuha dyan. Pwede kayong ubutin yung mga pagkain dyan sa likod. Huwag kayong mahiya. Yan. So, yan. Sige, panalangin po natin yung mga mga pagkato. Lord, papasalamat kami sa oras na ikaw, Panginoon, sa panahon ito na parati na kami kasama, O Diyos, sa aming mga buhay. Lord, sa sakit at karamdaman, Panginoon, ikaw patuloy namin makasahan, O Diyos, ikaw pagkaling sa amin, O Diyos, ikaw, Panginoon, ang sumasama sa amin, sa aming hirap, Panginoon, sa amin, Panginoon, basta ikaw ang aming kasama, Panginoon. Patuloy nga, Panginoon, na napapasalamat namin ang mga buhay, na gamitin mo ang aming buhay sa isang pagsamba sa iyo, Panginoon, sa tunay na pagsamba sa iyo, at sa aming susunod na gawain, Panginoon. Kasinin mo ang aming katawan, Panginoon, ang aming kaluluwa, ang aming pagtitik, Panginoon, ang aming puso, ipapatuloy natin matanggap ang iyong salita at patuloy namin na ipamuhay ito, O Diyos. Maraming salamat ko sa lahat, Panginoon, na pinagkakulong mo sa aming patuloy ka namin. Pupurihin ito sa galing mapakailan mo. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus, na nasabi na amen. So sa alas pang ito, ayan, patuloy natin isipin ang ating katawan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Natawagan po si Pastor dito, ang itagaya ng salita ng Diyos. Okay, sa mapagpalang umaga po muli, mga kapatid sa Panginoon, ako'y nagagalak na muli magamit sa isang gawain sa upasan ng ating Panginoon. At ngayon po ay napapanahon yung ating pag-aaralan. Alam po natin, mga kapatid, na napakahirap ng panahon natin ngayon. Ano po? Ano po ang pinaka-anong balita ngayon? No? Paguluhan, diba? Sila ay nagkakagulo sila sa mga bagay dito sa mundo. No? Yung mga nangyayaring kaguluhan sa atin ay sunod-sunod. Bagyo, una lindol, no? Sinundan ng bagyo. At marami pong, lindol, maraming nasaktan, maraming namatay. Sumunod po ay yung bagyo, no? Na kahit sa amin po, apektado ng bagyo. Sa totoo lang po, ngayon, yung bahay namin ay winasak ng bagyo. No po? Pero bilang isang Kristiyano, dapat bang matakot? Pero sabi nga, ang Diyos ay napakabuti. Hindi niya tayo pababayaan. So ating pag-aaralan po ngayon, pag-aaralan po natin kung ano nga ba yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Ano nga ba yung mga nangyayari na kalamidad? Ito ba ay kagagawa ng tao o talagang nakahula? Ngayon po ay dapat natin isipin na talagang mangyayari ang mga bagay na yan. So samahan niyo po ako sa pagbasa ng banal na kasulatan sa aklat ng Matthew 24 verse 1. Yan. Dito po ang sasabi, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad, itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. So tayo po ay sandaling manalangin. Minsan pa dakilang Diyos sa aming Ama, pinupuri ka namin at napasalamatan, Panginoon, sa oras ito. Tunay po, Diyos, kami lumalapit ng may kababaang loob. Ano mga karumihan ng aming mga puso, kami ay iyong patawarin upang kami po ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Sa oras ito, Ama, aming hinihingi ang ipagdubay sa pati sa amin na kami ay iyong samahan sa aming pag-aaral na ito. Puspusin mo ako na yung banal na Espiritu upang ito ay mapaliwanag ko ng naayon sa iyong kalooban. Dalayan ko rin, Panginoon, ang mga nakikinig sa labas, Panginoon, na patuloy buksan
ang kanilang puso at isipan upang ang iyong salita ay pumasok at kanilang may sa buhay. Palayain mo sila, Panginoon, sa kaligala ng iyong kaaway upang iyong salita ay kanilang may sa buhay. Dahil ko din, Panginoon, mga kapatid ko narito na patuloy pong ingatan. Bigyan ng sapat ng katatagan, kababaang loob, sapat na katalinuhan upang maunawaan ang iyong salita. At dalangin ko, Panginoon, na itago mo ako, Panginoon, sa iyong banal na cross upang ang bawat matawi sa aking mga labi ay naayon lamang sa iyong kalooban. Hindi sarili ko palaman, bagos ang karunungan mo, Panginoon, ang mahayag sa araw na ito. At dalangin ko na anong magawain ng ipaway sa aming winawasak sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Dahil salamat, Ama, at alam ko na iyong pikinggan ng aming mga panalangin sa oras ito. Aking binabalik ang masal sa puri pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa aming tagapagligtas. Amen. Tingnan po natin, mga kapatid, dito sa ating pinag-aaralan, di ba? Ang sabi ng ating Panginoon, nung ipakita sa Kanya ng mga alagad, sabi niya, ulitin ko lang po, at sinabi sa kanila, nakikita ba ninyo ang magkagusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Tandaan po natin, mga kapatid, na lahat ng nangyayari sa atin sa taong ito, yan po ay nakahula. So marami pong naguhula, maraming mga propeta ang sasabi na hula daw nila. Tandaan po natin na walang nakakaalam po niyan, mga kapatid. Walang nakakaalam. Ang lahat ng bagay ay nangyayari ngayon noong pamanaraw ng ating Panginoong Kristo, ito ay nahula na. Kaya huwag nawang angkinin ng sino man na mga mangangaral. So ang gagawin natin, mga kapatid, sa panahon ito, ano ba ang magiging tugon natin bilang mga Kristiyano sa panahon ito? Una, yung lindol, no? Yung lindol. Ang kasunod doon, nung maglindol, ano na? Tagutom. Maraming nagutom. Maraming nasaktan. Yan. Tingnan po natin, mga kapatid. Yung mga lugar na dati hindi pinabagyo, ay pinabagyo na ngayon. Walang makakalibre kahit sabihin mo na maraming Kristiyano doon, maraming mananampalataya. Tandaan po natin, kapag ang Diyos, kapag niloob ng Diyos na mangyari ang mga bagay na yan, wala tayong magagawa. Damay-damay na yan. Pero ang kaibahan nga lang, nang may Diyos ka, mayroong kang Ama, iingatan kanya. Amen? Iyan ang kaibahan. Although sa kalamidad, tayo ay damay-damay, pero ang mga anak ng Diyos ay kanyang pinoproteksyonan. Yan po, mga kapatid, yung dapat nating maunawaan na sa kabila ng mga nangyayari sa atin, tayo kanyang mga anak ay kanyang iniingatan. Kaya sabi niya, kaya ang mga alagad ay mayroong katanungan sa ating Panginoon. Tingnan po natin ang Matthew 24 verse 3. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, palihim siyang tinanong ng mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito? Yan. Pagparito. Ang sabi, at nang katapusan ng mundo, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw dinuman. Yan. Hindi niya sinabi na mag-ingat kayo sa bagyo. Amen? Di ba? Hindi niya sinabi na mag-ingat kayo sa lindol. Bakit? Mayroong mas mapanganib, mga kapatid, na dapat nating ingatan. Mayroong mapanganib na dapat nating ingatan na ito yung sa huling araw na ito ang mga lalabas. Sa 5, sabi niya, maraming paririto sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maliligaw.
Yan po, yan ang pinag-iingat. Yan ang dapat nating ingatan bilang mga Kristiyano. Maraming paparito sa ating pangalan at magpapanggap na sila ang Kristo. Marami na pong nagpanggap. Amen? Marami nang magpanggap. Hindi ko na po isa-isahin. Pero bakit nila ginawa iyon? Kasi nakasulat. Nagkataon na lang na sila yung nagpanggap, na sila yung Kristo, sila yung appointed son. Tanda po natin na isa lang. Buktong na anak. Wala nang iba, kundi ang ating Panginoon Kristo. Nang dahil sa pag-ibig ng Ama, binigay niya yung kanyang buktong na anak para sa atin. Para tayo ay maligtas. Upang ang sino masumpaltay sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung mga palatandaan, mga kapatid, na muli paparito ng ating Panginoon, ngunit wala po niya nakakalam. Sa 6, sabi niya, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyan ang katapusan ng mundo. Huwag tayong mag-alala, mga kapatid, dahil hindi pa ito ang katapusan. Yan. Pasimula pa lang yan. Yan. Kaya di ba si Pastor, kapag siya ay nangangaral in time, no? Talaga pong totoo na mangyayari ang mga bagay na yan. Yan. Ang sabi nito, maglalaban-laban ng mga bansa at nagaganap na. At gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lindol. Nangyari na po yan sa maraming lugar at kabilang yung lugar natin. Kabilang sa maraming lugar. Ang lahat ng ito'y mga pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng manganganak. Alam niyo po, mga kapatid, yung babaeng buntis kapag ka manganganak, ito ay may mga sinyalis. Although alam nila ang buwan, siyam na buwan, manganganak na siya. Pero hindi niya alam talaga yung pitsa walang sumasakto kung anong pitsa talaga. Yan. Basta na po, mayroon palatandaan na sumasakit yung kanyang tiyan. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, tandaan natin na ang mga sinasabi ng ating banal na ng ating Panginoong Jesucristo dito sa talatang ito ay mga nangyayari na. Yan. Labanan, lindol, sa ngayon nakikita natin anong pinaapalahan ng tao. Kaguluhan ng ating bansa. Grabe, mga kaguluhan sa iba't ibang dako, kadamay ang ating bansa. Ano ngayon ang dapat na maging tugon kasi bilang isang Kristiyano? Maraming religious leader na sumasama sa rally. Sa halip na sila ay manalangin na sana magkaroon ng kapayapaan ng ating bansa. Yan. Maraming sumasama, mga kapatid. Sana lahat ng mga leader ay matutong manalangin. Sa ganitong mga sitwasyon na kaguluhan, ang kailangan natin ang ating Panginoon. Dahil siya lamang ang pwedeng makontrol ng lahat ng bagay. Yan. Sa 7, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng manganganak. Sabi dito, pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Marami na po, mga kapatid. Sa ibang bansa, mayroong mga Kristiyano na pinapatay na. Maraming mga pinapatay na ng mga Kristiyano kapag nahuli ka na nangangaral ng salita ng Panginoon, papatayin ka.
Pero bilang isang Kristiyano, pwede ka bang matakot? Hindi. Dahil tanda natin mga kapatid, ng kamatayan para sa mga Kristiyano ay pintuan ng muling pagkabuhay. Dahil pinag-aralan natin kanina, hindi mabubuhay ang isang binhi kung hindi siya mamamatay. Amen? Kagaya ng mga halaman. Example, yung sino yung nakakaano ng sitaw o balato? Balato. Kailangan mo muna mamatay siya. Kailangan ilibing, ay ibaon, para muli siyang mabuhay. Ganon din mga kapatid ang isang Kristiyano. Habang tayo ay nandito sa ibabaw ng lupa, katawan lang natin ito. Yan. Kailangan natin mamatay para makanta natin ang buhay na ipinangako ng ating Panginoon kung tayo ay ibigin natin siya. May nakahandang buhay sa atin. Kaya sabi niya dito, huwag kayong mag-alala. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Sabi yan, sa Matthew sa Matthew 24 verse 10, sabi niya, dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupot sila, magtataksil sa isa't isa. Maraming mga Kristiyano po ngayon mga kapatid ang tumatalikod sa pananampalataya. Nakita lang na yung pastor hindi mo na manalita, ayaw ko na. Ganyan pala ang mga Kristiyano. Mga kapatid, nasa hula yan. Pero wag nawa mga kapatid na mangyari sa atin bilang mga anak ng Diyos. Dahil sinabi ng ating sinabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 26 na kung patuloy tayong sabi dito, kung matapos ating makilala ang katotohanan, ngunit patuloy tayong magmumuhay sa kasalanan, wala nang haing natitira sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Wala na naghihintay sa atin, kundi ang nakakapangilabot sa paghatol na darating. Tandaan po natin mga kapatid, maging handa tayo dahil ang ating Panginoon ay muli siyang babalik. Hindi tayo, wala nang ibang ipapako dahil napako na siya. Napako na siya. Yung mga ginagawa nating kasalanan ngayon, ipinakikita sa atin sa banal na kasulatan, yung buhay mo, ito yung buhay. Ito yung salamin ng ating buhay. Nakikita natin kung ano tayo. Kung ano tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong manlalamig mga kapatid. Anong ibig sabihin? Manatili kang gising. Kaya sabi sa pasyon, gumising ka, Kristiyano, natutulog. Bumangon ka at bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Kung tayo ay lumalakad, dilat ang mata, pero sa tingin ng ating Panginoon, tayo ay natutulog at nakapikit ang mata. Maraming Kristiyano mga kapatid, kung ito sila ay mahilig magsimba, ito po ay naging tradisyonal mga kapatid. Ito ang hindi dapat mangyari natin bilang isang Kristiyano. Kaya natin ginagawa ito dahil mahal natin ang Panginoon. Hindi dahil sa takot. Yan. Alam natin na ang ating Panginoon ay babalik. Babalik siya. Itong ginagawa natin ay tanda ng ating paghahanda sa pagsalubong sa ating Panginoon. Ito po yung mga tanda, mga kapatid, na makikita natin na sa ating bilang mga Kristiyano. Kaya huwag na po tayong magtaka, huwag na tayong magalit. Bakit napakalaki ng tax namin? Yan. Sa akin po, nung makita ko yung payslip ng mga kasama kong nag-remove, grabe, 13 months na lang, may tax pa. Nakakagulat, 3,000 yung tax nila. Samantalang yung 13 months nila, nasa yung kalahat-lahatan ng patimpong nila, 20,000 lang. Kaya sabi ko, yan man ang nangyari sa atin. Tandaan natin mga kapatid, sa huling araw, maraming magiging gahaman sa salapi. Magiging gahaman sila sa salapi. At sabi nga, wala na silang kabusugan. Urakot dito, urakot doon, hindi lang sa ating gobyerno, pati sa mga kumpanya. Nangyayari na po. Pilipit, ilang isis sa kaltasan ngayon. Tapos yung anak ko, ay yung ako ko na ospital,
Ang bayaran na 60,000, ang covered lang ng pension, 30,000. Tumawag sa akin yung anak ko, Papa, paano na kaya ako makalabas dito sa ospital? Ay, bakit? Sa ospital po si Tutoy. Ang bayaran ko 60,000. Ang covered ng pension ko, 30,000 lang. Ano gagawin ng ama? Siyempre, magpuproduce. Pagpuproduce yung ama. Kaya sabi ko, sige, mag-pray natin sa Panginoon. Kaya sa madaling sabi, kailangan natin tulungan. Kaya walang ama na makatitiis sa kanyang anak. Diba? Nagipin mo na kaya tiisin yung ama. Pero yung ama hindi talaga gaya ng ating Panginoon. Kaya sa kabila ng mga nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, sa kabila ng mga nangyayari sa ating bansa, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Bakit? Yung protection niya nasa atin pa rin. Sa kabila ng nagbagyong dumating, yung lugar namin, talagang makita po ninyo yung Camarines Norte. Kung makita ninyo sa balita. Kaya nga yung anak kong isa nandito, umuwi talaga dahil nag-aalala siya. Dahil nung makita niya yung mga post, alam niyo yung lugar namin, talagang kalpo yung mga niyo, yung mga saging talagang naano siya, talagang napuwan. Ang ano ko nga sabi ko, dalawa lang ang pwedeng mangyari, yung mga niyo, dahil yung niyuga namin, dalawa nga pwedeng mangyari dyan. Mamatay o 3 taon tayo maghihintay bago siya mamunga ulit. Grabe po lahat nakababa yung kanyang dahon. Grabe po nangyari sa lugar namin. Pero dapat ba akong magdamdam? Hindi. Nasa plano yan ng Panginoon. Nakaplano yan. Ang kailangan na natin ay maging handa. Handa ka ba bilang Kristiyano kung mangyari sa atin ang mga bagay na yan? Kaya sabi nga, bilang mga Kristiyano, huwag tayong manghihina, mga kapatid. Marami ang magpapanggap na propeta. Yan po sabi ko, maraming magpapanggap na propeta sa 11 at ililigaw na ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan. Yan, mga kapatid. Kaya manlalamig. Ano sa? Kaya sabi dito, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Mapapagtan po yung pag-ibig ng buo sa kapwa. Okay? Lalo na sa nangyayari ngayon. Kahapon, yung rally, anong nangyari? May mga nagrarally ng layunin ay maipahayag lang yung kanilang mga saloobin. Ngunit may pumasok na mga militanteng grupo at mayroong ng babato. Ano ang epekto niyan sa atin? Yan. Yan po mga kapatid ay nasa hula. Puot na yung nakahari sa kanila. Wala na yung fruit of the Holy Spirit sa Galatians 5:22. Kaya bilang mga Kristiyano, lagi natin tandaan kapag tayo napito sa mga balitang ganyan, basahin natin yung Galatians 5:22, kailangan mayroon pala akong pag-ibig. Sa kabila ng mga nangyayari sa ating buhay, dapat manatili pa rin yung pag-ibig sa kapwa. Dahil yan ang unang-una na tungkulin ng mga Kristiyano. Kapag lumagana po ang kasamaan, napakahirap po mga kapatid. Nangyari na po yan. Sa 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, yun ang maliligtas. Kapag tayo po mga kapatid ay nanatili hanggang wakas hanggang wakas, hindi lang nanatili kay dati, hanggang sa wakas ang ating buhay, doon lang natin makakamtan ang buhay na wala ng hanggan. Doon lang natin makakamtan ang kaligtasan na pinangako ng ating Panginoon. Dahil ang ipinangako naman ng ating Panginoon, hindi kaligtasan dito, dahil ito talaga ay contaminated na ito ng kasalanan at tutupukin na ito mga kapatid. Yan, tutupukin ito. Mawawala ito.
dahil mayroong isang pinangako ang ating Panginoon na isang buhay na ganap at kasiya-siya sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang lahat nasasampalataya sa Kanya. Kaya manatili po tayo mga kapatid na nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo para makapamuhay tayo ng may kabanalan hanggang sa katapusan. Hanggang sa katapusan ng ating buhay. Manatili po tayo mga kapatid, nagising, nagbabantay. Hindi natin binabantayan yung kapwa natin. Huwag mong bantayan si kapatid. Si kapatid, hindi na naman nag-attend ng linggo. Huwag po natin bantayan yan. Pagkawala si kapatid, ipanalangin natin. May tungkulin ka sa kapatid mo. Kapatid, bakit ganyan ang ugali mo? Hindi ganyan. Bantayan mo sarili mo. Sarili po natin ang dapat natin bantayan dahil baka nagbabantay tayo sa iba. Tayo yung nanakawan. Para kang isang barangay pulis o isang pulis, ninakawan na yung bahay dahil sa pagbabahal niya sa bayan, nagbabantay siya sa iba, pero yung bahay niya, ninanakawan na pala. Handa natin mga kapatid, number 1 dapat bantay natin ang ating sarili. Baka tayo ay nadadaya na ng kaaway. Huwag ka nang umatin dahil ganyan naman yan eh. Hindi po. Mga kapatid, ang pagiging Kristiyano, hindi lamang sa pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo, bagkus ito ay tuloy-tuloy na pagsunod hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Huwag kang tatalikod. Harapin mo ang katotohanan dahil kapag ikaw ay bumalik sa dating mong gawain, kung makita natin yung sa dagat at ulan pagtawid ng Wekes, hinahabol sila ng mga paraon, biniak yung dagat, huwag kayong lilingon. Alam mo mga kapatid, hindi talaga sila lumingon, nakatawid sila sa dagat at ulan. Kasi kapag sila ay lumingon, nandun na yung mga tao ni Paraon, yung sibating sila. Huwag kang lilingon. Ibig sabihin mga kapatid, ating pananampalataya, tuloy-tuloy. Hebrews chapter 12 verse 2. Ituon mo ang iyong paningin kay Kristo Isus sa siyang pinagulan ng iyong pananampalataya at siyang magpapasakral nito. Wala pong iba mga kapatid. Mayroon tayong isang sinusundan para makamta natin ang ating inaasam bilang mga Kristiyano. Na wala tayong ibang inaasam kundi makamta natin ang buhay na walang hanggan ay pinangako ng ating Panginoon. Ngunit, dapat nating danasin ang mga paghihirap na ito. Mangyayari ito. Nagkataon lang mga kapatid na nangyari ang mga taghirap na ito. Tagutom, lindol, bagyo, nagkataon na nangyari sa kapanahunan natin. At sa mga susunod pa. Kaya dapat mga kapatid, habang maaga pa ang mga mahal natin sa buhay, ay ma-share na natin ang mabuting balita ng kaligtasan dahil baka sa mga susunod na henerasyon, mas malala pa ang mangyayari. Sa ngayon, ganyan pa lang mga kapatid. Kaya habang maaga pa, huwag na tayong tumigil. Huwag tayong hihinto sa pag-share ng salita ng ating Panginoon dahil sinabi ng Panginoon, ang mga palatandaang ito ay malapit na dumating ang Panginoon. Nagsisimula na, kumbaga sa mga anak, mayroon ng sinyales na siya ay mga anak na. Siya ay malapit na bumalik dahil nangyayari na. Ang sabi nito, ito pa ang isang palatandaan ni pangangaral sa buong mundo. Ang sabi nito, ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balitang ito tungkol sa sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Tandaan po natin mga kapatid sa panahon ngayon, yung dating mga lugar na hindi napanood ko yung napanood ko yung isang missionary, ang Kain Ministry, napunta siya sa mga tribo. Alam mo, may mga pastor na pala na isa. Nakita ko yung kanyang nakita ko yung kanyang mga post, at nakita ko yung kanyang evangelism. Marami ng mga natibo
na nakakilala sa ating Panginoon. Na dati hindi naman sila naniniwala dahil yan po ay namumuhay sila sa anito. Alam niyo po yung anito? May kanya-kanya silang kultura. Yan, iba yung kanilang paniniwala. Pero sa kabutihan at habag ng Panginoon, sila ay nakakilala sa ating Panginoon. Kahit na sabi na minsan nilalait ng iba, may kulot daw, may ano. So, pero nakita ko yung isang pastor nila, Ita, no? Napakagaling mangaral ng salita ng Panginoon. Kaya na hindi imposible. Hindi malayong mangyayari. Hindi man natin ito maabot sa panahon ngayon. Sa mga susunod na henerasyon, ito ay mangyayari. Kaya bilang tugon ng isang Kristiyano, maghanda po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon dahil nagsisimula na po iyan. Ang sabi dito sa 15, kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastanganan na tinutukoy ni Propeta Daniel, ang sabi dito, unawain ito ng nagbabasa. Ang mga nasa Hudiya ay dapat lumikas. Pumunta sa kabundukan. Yan. Bakit po? Kung titingnan na natin, yung bumabangon na alon. Yung mga nasa mababang lugar, kapag nagkaroon ng bagyo, o pagka nagkaroon man ng lindol na malakas, yung sinasabing labiguan, kapag tumaas yung alon, talaga pong tatakluban yung lugar na mabababa. Kaya sabi doon, lumikas na kayo, pumunta na kayo sa kabundukan. Maghanap ka na ng lugar. Yan. Huwag mo nang alalahanin yung mga bagay na mahalaga sa'yo. Dahil ang lahat ng bagay, kapag panahon na, mayaman ka man, may isa kang taong tinitingala, pero pag dumating ang panahon na niloob ng Diyos na mangyari ang mga bagay na yan. Nakita niyo po yung yung baha sa Cebu? Ako po yung nag-alala dahil may mga bayaw ako sa Cebu, pero wala naman pala sila doon. Dahil nangyari po yung pala sa Kalisa. Isa sa ginawa namin sa Cebu, yung iswilahan sa kuya na ginawa ng engineering equipment. Ito po pala yung napituhan ng lindol. Yan, napituhan siya. Kaya makita po natin yung sila ay bahay, katatapos lang ng lindol, sila ay bahay. Yung mga mayayaman na subdivision, maraming namatay sa loob, natrap sila. Yung kanilang mga sasakyan, nagpatong-patong na. Wala na. Wala na silang kabuhayan. Ganyan mga kapatid, kapag ang Diyos niloob. Dahil isa yan. Sabi nung iba, nakita ko sa mga post, sabi niya, yan kasi yung mga taong makasalanan. Tanda po natin mga kapatid, hindi sila yung makasalanan, mahal pa rin sila ng Diyos. Bakit nangyayari ang mga bagay na yan? Kung bagay ito ay panggising lang sa mga Kristiyano. Ginigising tayo mga kapatid. Ang mga nangyayari sa kalamidad, ito ay kumbaga panggising sa Kristiyano na natutulog. Sabihin natin sa ating kapatid, gising ka pa ba kapatid o natutulog? Tapikin natin ang ating kapatid, mga kapatid. Sabihin natin, kapatid, magpatuloy ka sa paglilingkod. Habang tayo ay nabubuhay, mamuhay tayo na may kabanalan. Mamuhay tayo ng tapat sa ating Panginoon sapagkat ang kanyang pagbabalik ay walang nakakaalam. Ni anghel, ni anak, walang nakakaalam. Solamente ang Ama namin. Mga kapatid, tandaan po natin na itong mga nangyayari ngayon, nakahula. Wala kayo pa narinig ninyo na may propeta, mga pastor na ngaral na nandiyan na sa Kristo,
ay ang hula ko ganito ang pangit ay huwag kayong maniwala. Dahil nandito yan. Basahin na po ninyo ang buong talata ng Matthew 24, nandiyan po lahat. Walang sino mang naghula dito, walang sino mang propeta, kapag mayroong naghula na nilagyan nila ito ng pizza o araw man, iyan isa yan sa bulaang propeta. Walang nakakaalam. Wala pong nakakaalam ng kanyang pagbabalik. Na ang parito niya, walang nakakalam ng oras. Sabi nito, madyak na po kasi medyo mahaba po ito. Ito po gagawin kong conclusion mga kapatid. Ang sabi nito, walang nakakalam ng araw o oras. Matthew 24 verse 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay katulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nag-iinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw ng pagpasok ni Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang pangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon ay may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya mga kapatid, nasa hula po ito, mga kapatid, nangyayari sa panahon ngayon. Tandaan po natin, kaya kung sinabi ng ating Panginoon na walang nakakaalam ng oras o araw man ng kanyang pagbabalik, tandaan po natin, huwag natin tingnan ang literal na nangyayari sa panahon ngayon. Huwag tayong tumingala na sabihin natin wala pang Panginoon. Sino nakakaalam ng ating mga tayan? Walang nakakaalam. May natulog lang, kinabukasan, wala na. Wala pong nakakaalam. Iyan po ang tinutukoy, mga kapatid. Kaya kung titingnan natin ang pagbalik ng ating Panginoon, wala pong pinipiling oras. Pero, nandyan yung mga tanda. Kaya mga kapatid, sa ating pinag-aralan ngayon, ang nais ko lang na iparating, ang nais parating ng ating Panginoon sa ating bilang mga Kristiyano, manatili tayong handa sa kanyang pagbabalik. Dahil anumang oras ay pwedeng may mangyari sa atin na ito nga ang kalooban ng ating Panginoon. Mahirap madatnan tayo na nanlalangit. Kaya sabi nga, nawa dumating ng ating Panginoon na nasa panahon ng kakilit, hindi sa pagkagabi. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na ang nangyayari sa panahon ngayon, ginigising tayo ng ating Panginoon para tayo ay magbalik sa Kanya. Ang kaguluhan na nangyayari sa panahon ngayon, ito ay nakatala sa banal na kasulatan. At sabi ng ating Panginoon, ang nakasulat ay nakasulat. Mangyayari. Ayawin natin sa hindi. Ito ay mangyayari sapagkat ito ay hinula ng ating Panginoong Kristo. At alam natin na walang kasinungalingang nabubuhat sa Diyos. Bakos ang nangyayari ito ay alam ng ating Panginoon at ito ay kanyang niloob na mangyari para ang mga Kristiyano, ang kanyang mga anak ay patuloy na lumapit sa Kanya. Purihin ang Panginoon at sa oras ito, bago po tayo magtapos, ay muna yung mawit sa Panginoon at yan niya kung pag-music ministry at awitan po natin ng ating Panginoon. Alam naman po natin mga kapatid na ang Diyos natin ay mabuti, kaya dapat natin siya
papurihan dahil sila ang ating pag-asa. Alam natin sa kabila ng mga nangyayari sa ating bansa, ang Diyos ay laging nandiyan. Diyos, kami naman salamat pinot, Panginoon, dahil sa umaga ito. Dalangin ko, Panginoon, ay kayo tumimo sa aming mga puso at aming may sa buhay. Na kami maging handa sa iyong pagbabalik, Panginoon, pagkat ang iyong pagbabalik ay walang nakakaalam ng oras o anuman. Dalangin namin, Panginoon, ang aming bansa na puno-puno ng kaguluhan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa kabila ng mga pangyayaring ito, maghari ang iyong pag-ibig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng isang pananalato, Panginoon. Magkaroon ng pag-ibig sa kanilang kapwa. Dalangin ko, Panginoon, ang aming pamahalaan. Umilos ka nawa, O Diyos, sapagkat wala kami marabaw, Panginoon, kung ito ay mananatili ang kanilang buod sa kanilang mga puso.
Panginoon na ikaw ang maguna sa aming bansa. Panatili ang pag-ibig, kapayapaan. Sa ginagawang rami, Panginoon, ito kami nandito ng pupuri at sumasamba sa iyo, aming itinudulog, na ni isa man ay walang masaktan, Panginoon, na walang mapulis na buhay. Ito po ang aming tungkol, Panginoon, sa mga nangyayari dito. Aming isasama, Panginoon, na ikaw ang pumilo. Alam ko, Panginoon, na ikaw lamang ang makakontrol ng lahat ng bagay. Dalangin ko, Panginoon, ang nakarinig ng banal salita na patuloy ko kong ingatan. Ang mga piningin sa kanang puso at patuloy na lumubog at lumagulo. God, alam ko na ang lahat ng bagay ay iyong pinagbigan. Kaya sa oras ito, Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos, subukanin sa mga dalangin sa pangalan na naman naman ang matamit sa mga namin ang Amen. Ikaw na ang bawat sa pinagkunan. Sama po natin sa panalangin namin ang bansa, nakagulo, nagulo. Bata, mga bata, nakakas ang boses nyo. Nakakas ang boses nyo dito. So sa ating susunod po natin gawain, pinigyan natin ating the best sa kanya. Nagmamahawit ng Sister Sheena, ang aming pinagbibiyan. Diyos, kaya aming
Papasalamat kami Panginoon sa inyong pagpapala sa mga isa mga aming mga kaloob Panginoon, patuloy na punta sa inyo Panginoon, kalugdan nito Panginoon, marami dito Panginoon sa aming mga pangangailangan, sa aming ministeryo, sa lugar na ito, O Diyos, at itong patuloy na magpala sa bawat isa, patuloy na para sa amin, hindi pa sa amin naasahan, isang higit, hindi ba tumaabo Panginoon. Kung ang dalangin ng Diyos, patuloy namin siya taas ang lahat ng ito sa iyo, sa aming Panginoon Jesus, at ay magsabi ng Amen. So, sa mga oras po ito, yan, pag ito tayo tuloy magtapos. Announcements po ganun pa din, sana po parati tayong pumunta ng maaga, salamat sa mga pumupunta po. Para sa Sunday School, ilang buwan na lang, ilang linggo na lang. Ito na lang, itong linggo na lang para magsimba tayo ngayong taon ko. So, ayan, huwag natin hayaan na may mga kakamali pa ba tayo sa mga nangyari sa bansa. Sa lahat ng panahon, dapat narito tayo. Tapos, ganun pa rin po alas 10 yung service. Gusto niyo pong updates, pwede kayong pumunta sa Living Christ Church sa Facebook. Yan po, gawin first namin yung ating padlock. December po, ayan, advance namin, December 21, yung ating Christmas service. Sana, nililin po kayo lahat. Ano ba? Yan, kung sino pong nais na sumali sa ministry dito, pwede kami sabihin. Kahit kanta lang, kahit ano lang, hindi naman kailangan na masyadong marami ginagawa. May pa mo ba iba? Kung wala na po, natuwa mo po si Pastor Robel sa ating pangulita lang. Amen. Maraming salamat sa Diyos at natapos sa naman ng isang araw na natanggap natin ang pinakamahalaga sa ating buhay. Kung kaya, let's glorify God. Tumayo po tayong lahat. Sa muli, binigyan mo naman kami ng pinakamaligayang sandali sa aming buhay. Ang mapuri ka namin, ang mapag-aralan ng iyong salita. Tunay ka na Panginoon na sa panahon ito. Kaya amin po dinadalangin sa iyo na hibuin po ninyo ang lahat ng tao. Hibuin po ninyo ang kanilang puso upang kami man po ay mabigyan ng pagkakataon na malayo sa anumang uri ng sakuna. O Panginoong Diyos na makapangyarihan,
Kami po'y naniniwala doon sa sinabi mo sa 2 Chronicle 7:14. Nang sabi mo, kasandaling ang mga tao ay huwag balik sa Kanya. Anong balik sa inyo, Panginoon? Ay iyo pong dirigin ang aming mga dalangin. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa mga oras na ito, matapos nalinisin po ninyo ang aming mga puso, matapos nabigyan mo kami ng tunay na diwa ng karunungan ng nagbubuhat sa iyo, ay amin na pong tinanggap ang lahat ng mga biyaya, mga pagpapala at lahat, Panginoon, ng mga bagay na malayo na nararanasan ng maraming tao ngayon ay malalayo na. Panginoon, balutin po ninyo ang banal na dugo ng Panginoon Kristo ang bawat isa sa amin, sampunang aming mga mahal sa buhay at mga kapatiran. Ingatan po ninyong lahat, gawin din, Panginoon, ang aming butihing pastor. Ang madaling po papagaling sa Kanya, ang kalakasan na ibalik mo pa sa puro, Panginoon. Dahil na po ang inyong mga anak at patuloy na nagbuburi, nagpapasalamat sa lahat ng inyong kabutihan, mga biyaya at pagpapala. Basbasan po ninyo kami lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at